In an economic crisis, you want Mark Carney on your side. As governor of the Bank of Canada, he steered us through the 2008 global financial crisis. He led the Bank of England through the Brexit crisis. And now he's ready to stand strong against Donald Trump's tariffs. Canadians are ready for change, and Mark Carney has the plan that will cut taxes for the middle class, create new jobs, and build the fastest growing economy in the G7. With Mark Carney, we keep Canada strong. Hello, everyone. Welcome to Viewpoint, Insights and Impact with Von Canton. Of course, today is a special episode kasi pag-uusapan po natin yung paparating na eleksyon sa Pilipinas and syempre, ano yung mga paghahanda ng ginagawa ng konsulado. So this morning, joining us is Deputy Consul General Kerwin Tate. At the same time, he is the chairman of the Special Board of Elections dito po sa paparating na elections. So, please welcome Kerwin Tate. Sir, magandang umaga. Bati po muna kayo. Magandang umaga po. Good morning everyone. Maayong buntag sa inyo tanan. And for our fellow Bicolanos, maray na aga po sa Indogabos. Maray na aldaw po sa Indogabos. And it's a pleasure to be joining you, Von, on your program. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin na from the consulate para makibahagi at ibahagi ang aming mga mensahe ngayon sa ating Filipino community dito sa Toronto at sa iba pang bahagi ng Canada. Yes. So, alam mo, Kerwin, napaka-importante na we connect the consulate to the overseas workers, especially dito sa Canada. Ang tawag dito, temporary foreign worker. And dahil temporary worker, sakop pa sila ng kung anong nangyayari sa Pilipinas. Sakop sila ng batas ng Pilipinas and isa to, ang right nyo magboto ngayong paparating na eleksyon. Kaya pag-uusapan po natin this morning ang yung online voting. Alam kong maraming changes, ang improvement na ginagawa ng gobyerno ngayon. Before, I remember last election, papel pa yung ginagamit. They have to come to the consulate just to vote. Ngayon ay medyo may improvement na tayo. I mean, malaki. Kaya importante po ito. So, Kerwin, pag-usapan natin, tell us about yung mangyayaring paparating na halalan. Alam ko, ano yan, second Monday of May. Pero yung election po para dito sa atin na mga nasa labas ng bansa, hindi po yan yung Mayo 12 lang po. Yung panahon para sa ating pagboto, magsisimula po yun April 13. Alas 8 ng umaga dito sa atin. So malapit na po yung voting period natin. And isang buwan po yun. Magsisimula po tayo alas 8 ng umaga on April 13 at matatapos tayo alas 7 ng umaga on May 12. Kasi synchronized po yan sa Pilipinas. Okay. So, meron tayong advance voting pala na mangyayari. Yes, opo. Okay. Kasi binibigyan po natin ng halaga ang oras at panahon ng ating botante na nasa labas ng bansa. Alam naman po natin na medyo mas kakaiba ang kalagayan nila. So, and as a matter of fact, yan po ang dahilan kung bakit for the first time ever, ang Commission on Elections ng Pilipinas ay nagsagawa at itutulak nila itong tinatawag na internet voting for the first time. So, importante po mga kaalaman natin at mga impormasyon tungkol sa internet voting. Pinaka-importante po niyan na malaman po natin ay wala na po tayong matatanggap na balota. Huwag na po tayong mag-asa na through the mail, sa koreo na tinatawag, napakalumang koreo. Pero totoo po yun. Yan ang ginagamit ng ating mga magulang. Wala na pong matatanggap na
balota ang ating mga botante. Imbes, ang kwan po, kailangan magrehistro. Kailangan Yes. mag-enroll. Okay? At online So, din. at online po yan. So, pwede niyong gamitin yung inyong mga laptop, yung inyong mga cellphone, o kaya yung inyong mga tablet para mag-enroll. Tinatawag nating enrollment. Ngayon, ang importante po niyan, isang tanong, sino ang pwedeng bumoto? Yun. Okay. Ngayon po, dito sa Toronto, meron po tayong 29,900 plus na botante na nakarehistro. Yung nagrehistro previously. Okay. So, meron tayong 29,000 na voters. At kung gusto nyo pong malaman kung kasama kayo dun sa lista ng official na lista ng mga botante, pumunta po tayo dun sa website ng Philippine Consulate o kaya dun sa website din ng Commission on Elections. Meron tayong slide po dito. Siguro, umpisa na muna natin yung presentation ng slide. Sige. Para makita natin. Sige. Alam mo, bago ko ipasok yung slide natin, Kerwin, kasi last time kasi, there's a lot of challenges pagdating sa voting. Kasi, alam mo naman ng mga Pilipino dito sa abroad, napakahirap mag-day off just to vote. And That's kailangan right. nilang Totoo po pumunta yun. sa embahada. So I think the turnout this year will be higher compared from last year. And, you know, your vote could change an election. Kasi with that number you mentioned earlier, 29,000, malaki po yan. And I think that's only Toronto, correct? Opo. Okay. Dito lang po yan sa sinasakupan namin. Western Ontario tsaka sa Manitoba. Ayun. Kasi Okay. yun po So, ang yun yung hawak area namin kan. Yun po ang jurisdiction ng konsulado sa Canada. So wala pa ang Atlantic tsaka Western dyan, ano? Wala pa po. Kasi meron yung maritime provinces, yung halimbawa Nova Scotia, yung Prince Edward Island, hawak po yan ng embahada. Kasi yung embahada po may sariling teritoryo yon. Pagkatapos, of course, alam naman po natin lahat, meron din po tayong konsulado sa Calgary at meron po tayong konsulado sa Vancouver. So, bawat isa doon may sariling province na bahagi ng teritoryo nila. Okay. So, ipapasok ko ng slide. Ito, may pahabol pa akong tanong. Yung pwedeng bumoto ngayong paparating na election, yung mga overseas workers, tsaka yung mga permanent residents, di ba? Pwede pa silang bumoto, correct? Kasi hindi pa naman sila citizen ng Pilipinas ay ng Canada. So pwede pa silang bumoto. Tsaka meron din po yung mga dual citizens natin na Pwede rehistrado. Pwede rin po kasi Pilipino din kayo at nakarehistro sa ilalim ng konsulado natin dito sa Sige, napakagandang balita niyan. Okay, here we go. So ito na po yung ating slide. Sige, Kerwin, paliwanag mo na lang ito sa amin. Okay, so online po ang voting and counting sa parating na halalan natin. So ang mode of voting in Canada dito sa bansang tinitirhan ng maraming Pilipino. So katulad ng sinabi ko, internet na po 'yon at wala nang physical ballot. So wala na kayong panghahawakan na kapirasong papel na nakalagay doon yung mga pangalan ng mga kandidato. So, yung importanteng mga dates po, nagsimula yung period ng enrollment noong March 20. So, kailangan po natin na mag-enroll. Pagkatapos po, yung period ng pagboto, katulad ng sinabi ko, magsisimula yon sa April 13 at matatapos nung sa May 12. 12, alas 7 ng umaga dito sa atin. Ngayon po, may sapaw. Kumbaga, there's an overlap
between the period of enrollment and the period of voting. So, yung po natin, yung pag-enroll natin, ongoing, katulad ng sinabi ko, nagsimula nung March 20, pero matatapos po yun May 7. So, importanteng matandaan natin. Kung hindi tayo nakapag-enroll, hindi po tayo makakaboto. So, importante na mag-enroll tayo. Yung link po ng enrollment, nandun sa site natin, pero ibabahagi rin po dito sa slides natin. Okay? So, I hope everybody is going to mark yung natin, yung mga oras na at mga araw na pwede tayong makipahagi dito sa halalan. So, what is internet voting? It is a highly secure system of casting your vote online. Marami pong, hindi po ako technical na tao, pero sinisiguro po sa amin ng COMELEC na yung bawat boto ng bawat botante ay protected at it will serve na ang boto nyo ay secure. Ibig sabihin, hindi nahahack yung system at wala yung mga tinatawag na yung tinatakutan natin na dagdag bawas, wala pong ganun sa internet voting. Okay? Tapos, ito ay para sa mga, katulad ng sinabi ko, ito ay para sa mga registered overseas voters na kabilang dun sa lista ng 29,900 na botante dito sa teritoryo, kumbaga jurisdiction ng Toronto Philippine Consulate General. So, kung hindi kayo po kasali, pagpasensyahan na po natin kasi kailangan po talaga rehistrado tayo. Yung mga rehistrado lang ang pwedeng makibahagi at pwedeng bumoto dito sa halalan natin. Tapos, ayan na po yung link. To check if you are an active registered voter, ito po yung link ng COMELEC. Makikiusap po ako kay Von na kung pwede ipin mo sa mga show mo o kaya kayo po na nanonood dito sa programa, pwede pong i-share yan, screenshot nyo at i-share nyo kasi importanteng maging bahagi kayo at public po yan. Pwede nyong i-share sa mga kaibigan, sa mga kasama, sa mga kaorganisasyon natin at nakikiusap nga po kami na ikalat natin sa ating mga komunidad, sa ating mga kilala na botante. Baka nandun kayo, makibahagi po tayo. Alam naman po natin kung gaano ka-importante ang makisali sa halalan dahil ito yung pagkakataon na maparinig natin sa ating gobyerno, sa ating sosyedad, kung sino ang ninanais nating maging leader ng ating bansa. Tama. At pwede rin yung i-scan ito. Napakabilis lang. May QR code provided dito. Makita nyo, piliin nyo po yung Toronto PCG Canada doon sa list ng mga jurisdiction. At mula doon, hanapin nyo na yung pangalan. Okay? Ngayon po, importante lang po ito kasi meron tayong mga botante na nag-register sa ibang bayan, sa ibang lugar. Kung naka-register po tayo halimbawa sa Abu Dhabi, pero naglipat tayo ng location dahil nag-migrate. Nag-iba yung trabaho. Nag-migrate tayo o nag-iba ng trabaho o kaya sa mga sa mga exchange students natin, sa mga international students natin na nakarehistro sa ibang bansa pero nandito na sa Canada ngayon, i-check nyo po yung registration nyo kung saan man kayo nakarehistro. Abu Dhabi, Saudi Arabia, Taiwan, kung saan man, basta nasa labas ng bansa, doon po natin i-check. Kasi kung kasama kayo sa overseas voter, pwede kayong magrehistro, pwede kayong mag-enroll. Kahit wala na kayo doon sa original na country
na kung saan kayo nagrehistro. Pwede kayong makibahagi, pwede kayong mag-participate sa eleksyon. Basta registered kayo as an overseas voter. Yun ang kagandahan ng ating internet voting. Kasi kahit saan na kayo dito sa mundo, basta registered kayo na overseas voter, pwede kayong makibahagi. Tsaka napakabilis lang nito kasi online na nga ito at sigurado wala nang dahilan na tinatamad o may pasok ako, may appointment ako kaya hindi ako makakaboto. With this online voting, wala pong oras to. Yes. Na gusto mong bumoto ng pagkagising mo on, sabihin nating April 22, gumising ka at gusto, naisip mo na, buo na ang aking desisyon. Yung aking desisyon, buo na ang aking pasya. Meron na akong 12 senador at isang party list na gusto kong iboto. Alas 7 ng umaga, pwede na kayong bumoto. Alas 12 ng gabi, pagka-off nyo sa shift nyo, at inisip nyo na, ngayon na ako boboto, pwede. Alauna, nagising kayo, napanaginipan nyo na ito na yung iboboto ko. Alauna ng umaga, pwede na po. Wala pong oras. So wala nang dahilan at hindi na pwede tatamad-tamad kasi kawawa na po ang ating bayan pag hindi kayo nagboto. Pumili tayo ng tamang kandidato. Diba? Opinion ko lang po yan. Kasi maraming tumatakbo. The more we keep quiet, the more hindi na iririnig yung inyong boses. So stop complaining because wala naman kayong ginawa kung hindi kayo magpa-participate dito. So, importante po yan. Okay? Ito po, yung general security measures. Kung mababasa natin, may layered security architecture, may authentication and authorization accounting, may data encryption, at iba-iba pa pong mga security features para masiguro na yung boto nyo ay mabibilang at hindi mababago. Yun po ang assurance, yun po ang sinisiguro ng Commission on Elections sa ating lahat na botante na nasa labas ng bansa. Tsaka isa pa, ang magandang dahil online na, tama yung sinabi mo, Kerwin, earlier, na makakaiwas sa dagdag bawas kasi walang kamay na nakikialam. Eto, once ma-receive na ito ng system ng COMELEC, so madali na lang bilangin siguro ito kasi online, electronic, digital. What is the pre-voting enrollment? Yun na po ang pinag-uusapan natin. Yung pre-voting enrollment, ibig sabihin, kung bahagi ka nung sinabi ko na nung nakaraan na yung 29,900 na botante dito sa Toronto, check nyo, nakita nyo yung pangalan nyo, pwede na kayong mag-enroll. So, kailangan lang po i-verify yung ating identity. So, kailangan meron kayong ID na pwedeng ipresenta sa system. Limang klase ng ID ang pwede nating gamitin. Yung passport, yung ating seaman book, yung ating Philippine driver's license, yung ating PhilSys ID, at yung ating IBP para sa mga abogado na nandito sa sa Pilipinas na nakarehistro ng IBP Integrated Bar of the Philippines. Integrated Bar of the Philippines. So any of those ID pwede na. Any of those IDs po pwede. Okay. Ang sistema po, siguraduhin lang natin na pag-rehistro natin, may link po yan na pupuntahan and pwede tayong gumamit ng link, ita-type out natin sa ating cellphone o kaya sa ating tablet o kaya sa ating laptop. Siguraduhin lang po na yung laptop natin may camera para ma-check kasi kailangan ma-picturean yung ID natin. Yun. Procedures. Yung procedure for pre-voting enrollment. Ito po, nakalagay. Itong slide na to, Mr. Von, kumpare, kung pwede, i-share din po natin, i-pin natin at i-share natin. I-share natin to. Lalo na yung may QR code po. Pwede ring picturean natin,
scan natin, pagkatapos doon na, simulan na natin yung proseso. Kung hindi gumana yung QR code na nandito sa bahaging kanan, sa babang kanan ng slide, yung complete address din po ng COMELEC. So, https:// sensya na po, medyo mahina na itong salamin ko kaya binabasa ko rin. ov.comelec.gov.ph/enroll. Yeah. Yun. I-share po yan, public po yan. Ibahagi natin kahit hindi po tayo butante, kung may kilala kayong butante, kung may kilala po tayong butante, ibahagi po natin para mabilis ang sistema. Okay? Para makapag-enroll. I-share natin yan. Pag nag-click na po ng link, ang gagawin nito, i-walk through naman po tayo. Kailangan gumawa tayo ng password, pero napakasimple lang naman po ng sistema. Gagawa tayo ng password. Isulat po natin yung password na lalo na para dun sa mga medyo hindi na ganun katalas yung memory. Kalahati po ng kilala ko ganun na kailangan isulat na yung password kasi after 15 minutes nakakalimutan na natin yun. One time lang po yan. Pag nagawa mo na yung password, hindi ka na pwedeng bumalik. Mahihirapan na po tayo. Kasi yung natin, and make sure may either email address o kaya cellphone na active. Kasi doon po ibibigay yung one-time password. Katulad po ng mga banking app natin, bago tayo makatuloy sa ating mga transaksyon, ay papadalhan ng tinatawag nating OTP. Alam naman po siguro natin lahat yan, yung one-time password. So, bibigyan tayo ng OTP para ma-authorize na gumamit at masiguro na ikaw lang ang may access doon sa account na yun. Tapos, yung identification process. Katulad ng sinabi ko, pagpasok nyo sa make sure na meron na kayong yung isa sa mga ID na nire-require natin, yung kinakailangan natin. So, hindi naman po kailangan 2 o 3. Kahit kahit isa lang. And isa lang talaga naman ang kailangan natin. So, yung Philippine passport or driver's license o kaya PhilSys ID, pwede na po yun. O kaya seaman book para dun sa mga dating tripulante and sa mga abogado na nandito na. Yung IBP. Abogado. Yung mga abogado sa Pilipinas. Yung IBP ID natin. Pwedeng gamitin. Okay. Ayan, sa pre-voting enrollment, hihingin po ng system na picturean yung ID natin. Ngayon, siguraduhin po natin kasi maraming umaangal sa amin na hindi nakaka-capture ng sistema yung ID nila. Siguraduhin po nating maganda ang lighting. Kasi minsan or madalas, yun po ang nagiging problema. Mahina yung lighting o kaya maraming shadow o kaya may glare. Ibig sabihin yung may reflection o kaya yung ilaw hindi maganda, hindi siya nakaka-capture ng maayos ng sistema. So, make sure maganda ang lighting. Kung pwede under natural light, yung hindi yung ilaw ng yung natural lighting natin, ilaw ng araw. So, para masiguro na makuha ng system yung inyong ID. At kung pwede po, gamitan natin ng camera o kaya ng cellphone na maganda yung camera. Kasi minsan yung mga lumang cellphone na, hindi po maganda yung resolution. Magbago na ng cellphone, gano'n? Ibig sabihin, magbago na tayo, di ba? Anong tawag dito? iPhone 16 na. Marami naman naka-sale dyan. O kaya Samsung na S21 pataas. Tapos, magkakakuha na po tayo
yung password natin, yung yung ID natin pag nakuha na. Next slide po. And then, ayan, makakakuha tayo ng message na successful tayo and may nasa lista. Alam na natin, na-check na natin na nasa lista tayo. Nakapag-enroll na tayo, na-match na nung system, yung ID mo at yung ID natin at yung mukha natin, verified na. Yan po, lalabas. Nandun kayo sa listahan. Halos tapos na po. Mabilis lang naman po talaga to. Next. And then, magkakaroon na po tayo ng message na congratulations, naka-enroll na po tayo at pwede na tayong pumasok at kasi nakapag-enroll na tayo, pwede na simulan yung proseso ng pagboto. Okay. Para doon naman po sa nahihirapan, kasi minsan po talaga nangyayari yun, pwede po kayong pumunta sa konsulado actually kasi may manual na verification tayong pwedeng gawin. Pero subukan po nating mag-enroll ng sarili natin kasi yung pag-manual na voting, ibig po sabihin pupunta kayo sa konsulado at pipila po kayo dun. Yes. And medyo mahirap po at siguro sa karamihan sa atin, inconvenient na pumunta pa dun sa opisina namin. Although, kung talagang gusto nyong mag-manual at hindi kayo nakakapasok, pero rehistrado kayo, ito po, mula April 12 or April 13, bukas na po kami araw-araw. Araw-araw po yan. Okay. Sabado at Linggo kasama na po yun. So 7 days a week? 7 days a week po. Para ano yung oras ng pagbubukas? Alas 9 hanggang alas 5 ng hapon. Alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Araw-araw po hanggang iyan ang serbisyo. 7 days a week, you know. That's good. Okay. So, ito po, yung maraming nagtatanong at nangyayari po kasi na yung mga rehistradong botante na wala ng ID. And especially common ito sa ating mga dual citizen na hindi kumuha ng kanilang passport. Pumunta na lang po tayo sa konsulado. Email po kayo para malaman namin na kasama kayo dun sa lista. At susubukan po nating manually, pa isa-isa, i-verify natin na kayo yun. Magdala rin po tayo ng ID kahit hindi na yung mga ibang ID na hinihingi. And especially, ang importante, kailangan namin ng inyong identification certificate para mapatunayan na nag-dual citizen kayo. Okay? Tapos ito naman po, yung sa login sa pre-enrollment, tapos bibigyan kayo pag oras na ng botohan, meaning mula alas 8 ng April 13 dito sa Toronto, pwede nang bumoto kasi bubuksan na ng COMELEC yung ating voting portal. Pwede na tayong bumoto. Ito yung kinakailangan, di ba? Yung email nyo o kaya yung cellphone nyo na active at yung password nyo na sana naman ay sinulat nyo sa isang pirasong papel na hindi nyo tinapon para mabigyan tayo ng one-time password para sa pagboto natin. And remember, you have 1 month. So mula April 13 hanggang May 12. Okay. So yan na po. Mabibigyan din po tayo ng pagkakataon na mag-test vote for a short period of time para makita natin kung ano yung test voting po
Nasa baba para makita nyo yung kung ano yung itsura ng balota. Doon po sa test voting, tsaka sa actual voting, yung data pathway po niyan na tinatawag, iba. Yung test voting, i-discard lang po yan. Pero bibigyan tayo ng pagkakataon na makita yung lista ng mga kandidato at lista ng mga party list representatives na pwede nating iboto ngayong halal. Pero Okay. yung actual voting, pag actual voting na, wala na pong test voting. May period lang po yan. Okay? All right. And then, ayan, dito sa test voting, kung paano yung sistema, nandyan na po, para ma-practice, kumbaga ma-practice natin. May ensayo tayo sa sistema ng pag-boto. And next. Tapos, yung internet voting process, yung authentication code. Tapos, bibigyan tayo ng code na yun. Next. Pagkatapos, yun. Pag actual voting na, bibigay na yung lista. Tapos, may proseso na po yan. Yung pagbigay ng lista, yung pagpili natin, at yung pag-submit natin ng ating boto. Ngayon, ang sistema, wala na pong overvote. Kasi pag nakapili na po tayo ng 12 senador at isang party list representative, hindi na po uusad pa yung balota. So, lock na po yan. Kumbaga, hanggang doon na lang, hindi na po siya mag-aalaw ng pang-13 nating senador. Pero pag kulang po, halimbawa, yung napusuan nyo talaga, 5 lang, o kaya 7 lang, o kaya 8 lang, tatanungin din kayo ng sistema na you have only voted for 8 candidates. Ito ba talaga yung gusto natin? Pag click mo ng yes, okay na siya. Okay. Pwedeng mag-undervote, pero hindi pwedeng mag-overvote. And as a matter of fact, kung wala kayong napusuan dun sa dinabi-nabi ng kandidatong yun, 0 votes, okay din lang po yun. Parang considered as an abstention, but that is valid. Okay? Basta wala lang bubotong iba, ha? Okay, next. Ayan, sa general election, ipapa-review sa atin yung ballot. Pagkatapos, cast your ballot. Ibig sabihin, i-send na natin. Pag na-send na po, wala nang bawian yan, ha? Hindi katulad ng pwede mo pang i-atras ng konti. Kahit nandun pa, basta hindi na ipasok sa ballot box, pwede pa kayong Pero pag naipasok na, na-cast nyo na yung nandun na po yan sa digital ballot box, hindi na po yan may i-atras. Okay. Okay na yan. Importante. Diba? Kung may naisip kayo na idagdag pa, hindi na. Pag na-cast nyo na yung ballot. Okay? So, ito pong lista na to, na katulad nito na pahalang, hindi na po yan. Iba na po ang yung tunay na balota po, pahaba. Pahaba. So, hindi yung isa-isang left to right o kaya right to left na kandidato. Hindi po. Mahabang lista po yan na lalabas dun sa balota natin. Okay. Okay? And you have 3 minutes to cast your ballot. Okay. Medyo mabilis, kaya kailangan may lista na tayo ng gusto natin. Yung napusuan paano mangyayari pag lumagpas ng 3 minutes? Dahil medyo mabagal na si Lola. Magre-restart po tayo. Magre-restart. Okay. Again. Okay. So magpa-assist na lang pala para mabilis. Alright. Okay. So, next slide please. Tapos yon, sa voter confirmation screen, may ibibigay po na QR code. Pagkatapos napakahabang series ng digits at alphanumeric na sequence, may letra, may numero, may numbers, may letters and numbers, mahaba po yan, para yung sequence na yun, ibig sabihin, sa iyo lang yun, yung botong yun, unique para sa iyo, yung botong yun. Pagkatapos, may QR code din na i-digitally stamp dun sa
balota natin. Galing And then, finish. Okay. Click yung finish. Okay, yan. Yun ang kalalabasan na hindi ko na po alam yan kasi hindi po ako technical na tao. Yung COMELEC po ang nakakaalam kung anong ibig sabihin yan. Pero these are designed to make sure that one vote, one person. Okay? Tapos, yun na. Kung ano yung ginawa dun sa test voting natin, ganun din ang mangyayari sa actual internet voting. Yun lang, yung boto natin, yun na secure na po yun. Pero napakalaking bagay nito na online na tayo, no? Oo. I think the turnout here will be way more. Sana nga po, inaasahan natin. Yeah. Pero marami po kasing nagtatanong sa amin kung ano yung sistema at hanggang ngayon po may nagtatanong pa rin sa atin na kailan namin matatanggap yung balota namin. So may mga ilan po tayong mga kababayan na hindi pa nakakaalam tungkol dito sa bagong sistema na to. And kailangan po talaga natin na ituro, kailangan nating abutin sila, mapaabot sa kanila yung impormasyon tungkol sa internet voting para maintindihan po nating lahat at maibahagi sa lahat ng tao na ito yung bagong sistema, ito yung susundin natin ngayong halalan. At pwede rin nilang ma-share tong video na to wherein in-explain yung piniliwanag from the start to the end para may guide din kayo and makatulong sa ating mga kababayan. Hanapin na lang po natin yung mga impormasyon na nandito po. Nandun din po yan sa website ng konsulado at dun po sa Facebook page namin. Binabandera po namin yan kasi gusto namin lahat tayo kung pwede bumoto 100%, 100%. Ngayong para halalan. Mabigyan tayo ng pagkakataon na ipaalam sa gobyerno at ibahagi natin kung sino ang mga taong ang inyong napupusuan, di ba? Yung gusto nating maging mga leader ng ating bansa. Sa susunod ng mga tao. Okay? Next. Tapos yan, yung support center for voters. Again, pwede po nating ibahagi ito. Kuhanan nyo na po ng screenshot. Kumparing Bon, kung pwede, ipin natin sa ating mga fans, sa ating mga impormasyon. Ito, kung nangangailangan ng tulong, dito po, itype po natin at sabihin natin kung anong problema at kung ano yung issue. Okay? Yeah. So, ilagay po natin doon. Tanungin natin sila kung anong tulong ang nais natin. Thank you at maraming salamat po. And remember that we are always yung linya po natin nakapost din sa Facebook kung anong numero, anong cellphone ang pwedeng patawagan. Nandun din po sa website ng konsulado at inaasahan po natin as long as within office hours, 9 o'clock to 5 o'clock, may susubukan po namin as much as we can to answer your calls or mag-message po dun sa numerong yun o kaya sa email, nandun din po, may email din at babalikan po namin kayo sa lalong madaling panahon. Ayan. So umasa kayo na i-share namin lahat ng mga importanteng information na pwede kayong mag-check sa Pinoy Radio Toronto or dito sa MCBN TV. As we get closer to the next election in the Philippines, we'll be happy to share as much information we can get from the consulate office. At kami po ay nagpapasalamat, Deputy Consul General Kerwin Tate, at sa iyong salamat din po. napaka-importanteng paliwanag ngayong umaga. At maraming salamat din po, Mr. Von. Talagang tunay na kaibigan ka ng ating Filipino community. Basta para sa ating mga kababayan, nandito tayo para, hindi lang tumulong, para ma-guide na rin sila. Maraming nawawala minsan Kasi sabi ko nga, last election, maraming pumipigil bumoto dahil nga manual You have to go sa consulate, you have to register.
ngayon online na. So napakalaking bagay na ginawa ng online ng COMELEC at mas mabilis na rin yung result within the day or two. Probably alam nyo na kung yung mga kandidato nyo nanalo. Ano po? Opo. Alright. Sige. Pwede na po tayo magpaalam. Last before we let you go, ano po yung message nyo sa ating mga kababayan? Kerwin Tate. Makibahagi po tayo. Importanteng marinig ang inyong boses at importanteng tayo, lalo na sa labas ng ating bansa, maparamdam natin sa ating gobyerno na tayo may pakialam sa pagpapatakbo ng ating bansa at sana po ipatuloy natin yung ating partisipasyon, lalo na sa halalan, kasi napaka-importante. Alam naman po natin kung gaano ka-importante itong proseso. So, sana po bigyan natin ng oras, bigyan natin ng pansin, at kung tayo na may natutunan dito sa programang ito, ibahagi natin sa ating mga kababayan. Ayan. All right. Napaka-importante nitong talakayan na ito. So kami po ay once again nagpapasalamat Deputy Consul General Kerwin Tate of Philippine Consulate, Thank you so much. Toronto. Maraming salamat. In an economic crisis, you want Mark Carney on your side. As governor of the Bank of Canada, he steered us through the 2008 global financial crisis. He led the Bank of England through the Brexit crisis. And now he's ready to stand strong against Donald Trump's tariffs. Canadians are ready for change, and Mark Carney has the plan that will cut taxes for the middle class, create new jobs, and build the fastest growing economy in the G7. With Mark Carney, we keep Canada strong.